Sa anumang hamon ng buhay, mga kapuso, ay mas masarap harapin ito na kasama ang pamilya. May nanay, may tatay, at mga kapatid. Pero paano kung ang amang ninanais mo ay hindi mo naman nasilayan? Paano mo itatayo ang tahanang ilaw lang ang meron at walang haliging makakapitan? At sa kalagitnaan ng iyong buhay, bigla namang pumanaw ang ilaw ng tahanan. Pumanaw sa panahong mangmang at salat ka pa sa pagpasan ng responsibilidad na sayo ay nakaatang. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Marilu, 26 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Davao. Panganay ako at 3 kaming magkakapatid, si Andrea, Kenji at ako. Hindi ko na naabutan si Papa dahil ayon kay Mama ay bata pa lamang kami nang iwan niya kami at ang huling balita niya ay patay na raw ito. Si Nanay lang, mga kapuso, ang mag-isang bumubuhay sa aming 3. Lahat ng klase ng trabaho ay pinasok ni Nanay para mairaos ang pang-araw-araw na buhay namin. Habang ako naman ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang resort dito sa amin. Sa umaga ay nagtatrabaho po ako at sa gabi naman ay nag-aaral. Pero dahil na rin kapos kami ay grade 12 lang ang natapos ko at hindi ko na naituloy sa pagkokolehiyo. Nag-aaral ang mga kapatid ko sa public school at magkatulong kami ni Nanay sa mga gastusin. Saka ako na lang itutuloy ang pag-aaral ko kapag nakaluwag-luwag na kami. Graduating ng high school si Andrea kaya malaki din ang gastos, Papa Dudut. Awang-awa na ako sa mama ko dahil nakikita ko kung paano siya nagsusumika para maibigay ang pangangailangan namin. Maganda si Mama, Papa Dudut, pero hindi mo na makikita sa kanya yon dahil nawala na siya ng panahon para sa sarili niya. Naipangako ko na lamang sa sarili ko, Papa Dudut, na kapag nagka-bonus kami ay ilalabas ko si Mama para naman makabawi-bawi sa kanya kahit papaano. Ilalaan ko sa kanya ang bonus ko. Mahal na mahal ko si Mama, Papa Dudut. At gaya ng naipangako ko sa kanya ay nilabas ko siya noong makakuha ko ng bonus. Nakita ko sa kanya kung gaano siya kasaya. Pero yun na pala, ang huling araw na makakasama namin siya. Ma, saan mo gustong kumain? Naku anak, kahit saan mo gustong kumain, ikaw nang bahala. Alam mo namang wala akong alam pagdating sa kainan na yan. Sige ma, ako nang bahala. Ma, parang napapadalas na ata ang pag-ubo mo na yan ah. Napansin ko na rin yan, ate. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na simpleng ubo lang naman daw. Wala ito. Uso lang talaga ngayon ang ubo. Huwag ninyong alalahanin. Sigurado ka ma ha? Teka, may iniinom ka bang gamot? Oo, meron. Huwag niyo na akong intindihin. Mabuti pa kumain na tayo. Nagugutom na din ako eh. Okay, sige. Pero pag hindi pa umayos yung pakiramdam mo, ma, ipapacheck up kita sa doktor, ha? Ako, huwag niyo na akong alalahanin. Gastos lang yung pagpapagamot na yan. Ibili na lang natin ang pagkain ang gagastusin sa pagpapacheck up. Okay lang naman ako. Tara at gutom na ako. Sige, ma. Kanji, Andrea, tara na. Ma, kailan ka pa ba nagsimulang ubuhin? 2 linggo na siguro. Bakit hindi nyo pinapacheck up? Baka kung ano na yan. Ala ito, ano ka ba? Ma, uminom ka nga ng tubig. Ma! Ma! Ma? Gumising ka! Tulong!
Tulungan niyo kami! Mama! Tumawag kayo ng ambulansya! Mama! Ashley, ano ba? Ashley, tumawag ka ng ambulansya! Ano ba? Bilisan niyo si Mama! At yun na nga ang huling araw ni Mama na kasama namin, Papa Dudut. Nagkaroon pala siya ng komplikasyon sa baga at inilihim niya ito sa amin. Ayaw niya sigurong mag-worry kami. Mahal na mahal namin si Mama at ngayong wala na siya ay hindi ko na alam kung saan kaming magkakapatid pupulutin. Paano ko uumpisahan ang buhay naming magkakapatid na walang nanay na hahagpo sa akin kapag pakiramdam ko ay nahihirapan ako. Nailibing na si Mama at kahit nagluluksa pa kami ay kailangan kong magtrabaho dahil siguradong magugutom kami. At sa panahong gulong-gulo ako ay doon ko naman nakilala si Mr. Canteras. Isang matandang mayaman at negosyante daw ang sabi ng iba. Iha, mukhang malalim ang iniisip mo. Ay, sir. Hindi naman po. Ano pong order niyo? Naka-order na ako kanina pa. At kanina pa din ako sa harap mo. Hindi mo lang ako napapansin. Pasensya na po kayo, sir, ha? May iniisip lang po talaga kasi ako eh. Okay lang yun. Bago ka ba dito? Naku, hindi po, sir. Mag-iisang taon na din po ako dito. Sa kitchen po ako dati. Ngayon lang ako na-assign sa dining. Nag-aaral po kasi ako sa umaga kaya baka hindi niyo ako nakikita dati. Sa ganda mong yan, sa kitchen ka inassign? Rotation po kasi ang duty namin dito minsan, sir. At lahat po nakaranas ma-assign sa kitchen. Ah, ganun ba? Pero kung ako may-ari nitong restaurant, sa dining o sa reception kita i-assign. Si sir naman, bolero. Hindi kita binubola. Maganda ka. Matangkad. At pinay na pinay ang beauty mo. Ikaw ang pinakapansinin dito. Ayaw mo bang maghanap ng ibang trabaho? Naku sir, mahirap po humanap ng trabaho ngayon. Isa pa po okay na ako dito. Maayos naman po magpasweldo ang may-ari kaya hindi na kami namumroblema. Isa pa po nag-aaral po ako kaya hindi muna ako dapat mamili ng trabaho. Sa bagay. Ganito na lang. Ito ang calling card ko. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Sige po sir, salamat po. Wala nga naman. Teka nga pala. Anong oras ba ang tapos ng duty mo mamaya? 5:00 po sir. Pag ganito po kasing Sabado, maraming guests eh. Sige. Pagkatapos ng duty mo, susunduin kita dito. Ho? Teka lang sir, hindi po ako babaeng pakawala. Alam ko naman na hindi ka pakawala, ano ka ba? Gusto ko lang ng kausap. At mukha ka namang mabait. Huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng tip. At huwag mo kong pag-isipan na masama. Kilala ako ng may-ari nitong restaurant. At regular ako dito kaya wala kang dapat ikatakot. Natuwa lang ako sa iyo kaya niyaya kita. Kasi po sir... Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako kumakain ng tao. Hihintayin kita mamaya paglabas mo. Sir, kasi... Kalimutan mo na yung order ko. Mauna na ako. 5:00 mamaya. Huwag mong kalilimutan. Ginawa ni Mr. Canteras ang sinabi niya at ang malupit, 4:30 pa lamang ng hapon ay nandun na siya. Inaabangan talaga niya ako hanggang matapos ang ginagawa ko. Naiilang ako sa kanya, Papa Dudut, dahil lagi siyang nakatitig sa akin. Para bang minememorize niya ang kada galaw ko. Naiilang man ay hindi ako nagpahalata. Isa pa, naiinis din ako sa ibang katrabaho ko dahil parang pinag-uusapan nila ako. Hindi ko lang sila pinapansin. Wala naman kasi akong mapapala sa kanila, Papa Dudut, kung papatulang ko ang mga pagpunan nila sa akin. Ang kailangan kong gawin ay ang magtrabaho. Hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa mga kapatid ko.
Papa Dudut, nagsunod-sunod na ang pagkikita namin ni Mr. Cantera at aaminin ko sa inyo na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Mabait kasi ito at maalalahanin. 56 years old na ito at halos para na akong anak. Pero hindi mo mahahalata sa kanya na may edad na siya. Bukod sa malinis siyang manamit ay kagalang-galang din ang itsura niya. Hiwalay siya sa asawa at ayon sa kanya ay may 2 siyang anak na pareho ng may pamilya at naninirahan ng pareho sa Amerika, kasama ng mga anak nito. Ang dati naman daw niyang asawa ay pabalik-balik na lamang sa Pilipinas kapag gustong magbakasyon. Niligawan ako ni Mr. Canteras at naging boyfriend ko siya. Hinahatid at sundo niya ako sa school pero kahit na nagpipilit ito na paaralin niya ako ay tumatanggi ako. Magkatrabaho ako ng maayos at hindi ko iaasa sa kanya kahit na kanino ang responsibilidad ng pagpapaaral sa akin. Papa Dudut, alam kong masama ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko at mga katrabaho ko dahil iniisip nila na hinuhututan ko si Cesar. Alam kong yon ang iisipin nila dahil kita nila na mapera ito. Pero malinis ang hangarin ko at bahala sila kung pag-isipan nila ako ng masama. Halos lumuwa ang mga mata ng kapitbahay naming tsismosa kapag nakikita kaming magkasama. Ayaw ko sanang patulan kaya lang ay naabutan ko sila na binubuli si Andrea. Nako Andrea, alagaan mo na din ang hustong sarili mo ha, para paglaki mo, matulad ka sa ate mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Abay, hindi mo ba nakikita ang ate mo? Napakatalino. Ginagamit ang utak. Kita mo naman ang buhay niyo ngayon, nakahiga sa salapi. Nagtatrabaho po si ate ng maayos. Abay, oo naman. Nagtatrabaho siya ng maayos. Kita mo naman na trabaho niya ang isang matabang isda. Hindi ba, Mare? Tama! Pasensya na po kayo pero wala po akong naiintindihan sa sinasabi ninyo eh. Anong sinasabi niyo sa kapatid ko? Sinasabi lang naming dito sa kapatid mo na alagaan din ang sarili. Para paglaki niya, maging kagaya mo. May problema ba kayo sa akin? Ay, naku, wala! Natutuwa nga kami sa inyong magkapatid kasi ang bilis ninyong umasenso. Kita mo naman at kamamatay lang ng nanay mo. Tapos ngayon, may nakuha ka namang instant tatay na tumutulong sa inyo. O hindi ba ang swerte? Oo nga, tama nga yun, di ba? Di ba nga? Pwede ba tigilan niyo kami? Hindi namin pinakikialaman ng mga buhay niyo kaya wag niyo rin kami pakialaman. Hindi sa inyo nang galing ang kinakain namin kaya wala kayong karapatang questionin kami. Hindi ka namin kini-question. Nakakatuwa ka nga eh. Saan ba nakakahanap ng sugar daddy na kagaya nung sayo? Baka pwede ko ring ihanap ang anak ko. Nagkakandakuba na yun sa pagtatrabaho sa karinderya, pero hindi pa makakita. Hindi kayo makakahanap kasi mga pangit ang mga anak nyo. Kasing papangit ang mga ugali nyo. Aba, ang yabang mo naman. Baka ganda-ganda ka lang ng konti kung magsalita ka, parang napakaganda mo na. Alin, kung wala ka namang matandang hinuhututan, baka sakali na kayo pulutin ah. Yabang nito? Hindi ako mayabang. Ibinabase ko lang ang ugali ko sa kaharap ko. Isa pa, wag niyong kinakausap ang mga kapatid ko para lang pagsalitaan ng kung ano-ano dahil hindi ko kayo uurungan. Buhay niyong pakilaman niyo at wag ang buhay namin. Hindi namin kayo pinakikialaman. Wala kayong alam. Haliparot! Kunwari ka pang nagmamalinis, kung hindi naman sa sugar daddy mo, hindi ka mabubuhay! Magpasalamat kayo at hindi ako pumapatol sa mga kagaya niyo. Dahil kung hindi malamang may kalagyan kayo. Sige na, patulan mo na
yan. Ano ba naman yan? Iyabang mo? Akala mo kung sino ka? Malandi ka? Pumapatol ka sa matanda. Akala mo uurungan kita? Sige, kaya mo yan, Mare. Hindi kayo ang magpapabagsak sa akin! Piliin niyo ang kakalabanin niyo! tama na yan. Bakit ganito lang ako? Hindi ako natatakot sa inyo! Ano ba? Iwan yung ate ko! Sabi ng tama na yan eh! Ano ba? Maraming gasgas at galos akong nakuha sa pakikipag-away sa mga tsismosa kong kapitbahay, Papa Dudut, at halos mahubaran na rin ako dahil sa ginawa ko. Pero wala akong pakialam. Gusto ko lang ipakita sa kanila na hindi nila kami pwedeng apihin dahil lalabanan ko sila. Nakarating kay Cesar ang mga nangyari, Papa Dudut, kaya galit na galit ito at gustong sugurin ang mga nanggulo sa akin. Pero pinigilan ko siya dahil pagod na akong makipag-away. Sa dami kasi ng mga tsismosa sa lugar namin ay baka manawa lang si Cesar sa pakikipagtunggali sa mga bunganga ng mga ito dahil unlimited ang chismis ng mga kapitbahay ko. Masama man ang tingin sa akin ng mga tao sa paligid ko ay alam ko naman na hindi ako manlolokong tao. Mahal ko na si Cesar at wala akong pakialam kung ano ang iisipin ng maraming tao. Huwag mo na lang silang pansinin. Naiingit lang ang mga yan. Huwag na lang kayo masyadong lumabas kung wala namang importanteng lakad. At hanggat maaari, huwag na rin kayo makipagkaibigan sa mga tao dito para maiwasan ang gulo. Wala naman akong pakialam sa kanila. Basta wag na wag nilang kakantiin ang pamilya ko dahil magkakagulo talaga kami. Hayaan mo na sila. Siya nga pala, nag-transfer ako ng pera sa account mo. I-update mo bukas tapos mamili na rin kayo ng kailangan nyo. Baka 1 linggo akong hindi uuwi dito. Parating ang mga anak ko at ang asawa ko. Sandali lang sila dito sa Pilipinas kaya gusto ko sila makasama. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Di ba sinabi ko na sa'yo na wag mo na akong bigyan ng pera? Ikaw naman, konti lang naman yun. Pang emergency expenses lang, hayaan mo na. Magagamit mo din yun balang araw. Teka, akala ko ba hiwalay na kayo? Okay na kami pero gusto ko ding makita ang mga anak ko. Siguraduhin mo lang na hiwalay ka talaga sa asawa mo dahil ayoko ng isa pang gulo. Baka magulat na lang ako dito, sugurin ako nun at kung ano-anong gawin. Huwag ka mag-alala, hindi ka guguluhin ni Vivian. Okay, maigi na yung malinaw. Kilala mo naman ako. Pagdating sa pamilya ko, hindi ako nagpapatalo. Nakakaya kong sikmurain ang sinasabi sa akin ng tsismoso at tsismosa sa kapitbahay at sa school. Pero kapag mga kapatid ko na ang usapan, magkakalintik-lintik talaga. Ikaw talaga, nakakatuwa ka. Noong una kitang makilala, parang ang bait-bait mo at parang lagi kang tulala. Tapos unti-unti ko na nakikita ang tunay mo ugali. Palabang ka pala. Depende sa sitwasyon. Kapag inaapi na ako, lalaban talaga ako. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Huwag kang mag-alala. Mas malaki ang katawan mo kay Vivian. Pag sinugod ka noon, walang laban sa'yo yun. Baliw. Siyempre kahit mas malaki ako doon, hindi ko naman yung papatulan hanggat hindi ako pinapakialaman. Kaya nga inaalam ko kung talagang hiwalay na kayo kasi kung hindi pa, malaking problema yan. Ayoko makulong. Bata pa yung mga kapatid ko. Alam ko naman yun eh. Kaya nga gumagawa ako ng paraan para maging maayos kayo na mga kapatid mo. Pero aaminin ko sa'yo, pinaprocess pa lang ang annulment naming dalawa. Pero matagal na kaming hindi nagsasama. Kaya wala na siyang karapatang pakialaman ako sa gusto ko. Isa pa, siya naman ang nagloko. Kaya hindi siya gagalaw basta-basta, lalo na't alam niyang hindi kita pababayaan. Okay, sige. Basta ayoko ng gulo. Ito naman, huwag ka na mag-alala, wala mang gugulo sa'yo dito. Ang mabuti pa, umakyat tayo sa kwarto at doon tayo mag-away. Baliw.
May period ako, wag ngayon. Ano ba yan? Minsan na nga lang makasolo, may kalaban pa. Ay nako. Oh, payakap na nga lang sa Texas kong girlfriend. Ate! Ate! Oo, bakit ano nangyari? Bakit para kang tumama sa loto? Kasali po ako sa honor! Talaga? Oh, ang galing naman ng kapatid ko. Hindi nalugi si ate. Teka, bakit hindi ko alam na may recognition kayo? Sinabi ko sa iyo ate, di ba? Kaya lang busy ka eh. Tapos napaaway pa tayo kaya nawala na din sa isip kong ulitin. Kahit na busy ako, dapat sinabi mo. Alam mo bang yan ang pinakamalaking papremyo na ibibigay mo sa akin? Congrats, Andeng. Anong gusto mo regalo? Naku, wala po kuya. Okay na kami sa mga binibigay ni ate sa amin. Hindi na po kailangan ng regalo. Ikaw naman. Lahat na lang ng inaalok ko sa inyo, tinatanggihan nyo. Mahal ko ang ate mo at kayo. Para ko na kayong pamilya, kaya masaya ako. At gusto kong makatulong sa inyo. Ano ba ang gusto mo? Bagong cellphone? Wag na po kuya. Salamat na lang po talaga. Oo nga naman, Cesar. Hayaan mo na. Tama na yung andyan ka para sa amin. Huwag mo kaming sanayin sa regalo dahil may regalo ka man o wala, nandito pa rin ako para sa'yo. Hindi kita minahal dahil lang nakakatulong ka. Minahal kita dahil nakita ko kung anong tunay na ikaw kahit gurang ka na. Aray ko naman. Gurang talaga? Hindi ba pwedeng mabait na lang? Huwag ka nang umasa, gurang ka na talaga. Pero hayaan mo na at mahal naman kita kahit makunat ka na. Masayang masaya ako ng araw na yon, Papa Dudut. Kasama sa honor ang mga kapatid ko at para sa akin ay sapat na yon na kabayaran sa ginagawa ko para sa kanila. Hindi bali nang mapagod ng husto ang katawan ko para sa kapatid ko at hindi ko rin sila pag-aaralin ng perang galing sa masama. Papa Dudut, napamahal na sa akin si Cesar at hindi lang dahil sa pera. Mahal ko talaga siya dahil ipinaramdam niya sa akin na wala sa edad ang pagmamahal, kundi nasa dalawang puso na tunay na nagmamahalan. Papa Dudut, 5 araw simula nang umuwi si Cesar sa kanila ay nagulat ako nang may dumating sa bahay na babae. Maganda siya kahit na may edad na. Mukha itong mayaman at sosyal sa kanyang itsura. Kahit sa ang anggulo mo tignan ay makikita mo kung gaano siya ka-vanidosa. Sa tansya ko ay nasa mid-50s na rin ang babae pero dahil na rin siguro sa kung anuman ang mga kinukus ko sa katawan niya ay mas bata itong tignan. Aaminin ko sa inyo na kinabahan ako dahil parang kilala ko na kung sino ang babae. Kinailangan kong ihanda ang sarili ko dahil anumang oras pakiramdam ko ay kakalmutin ako ng bisita ko. Mukha itong mataray at parang hindi rin magpapatalo. Kung sa mga tsismosang kapitbahay ay nagawa kong makipagpambuno nang hindi man lang natatakot sa kaharap ko, ngayon ay parang nabahag bigla ang buntot ko. Hindi ko alam kung paano ko kakausapin ang babae pero hindi ako magpapatalo. Wala akong ginagawang masama at hindi ko hinuhut-hutan si Cesar. Isa pa ay hiwalay na sila kaya wala akong dapat na ikatakot. Nasa pamamahay ko siya at wala siyang karapatan na saktan ako. Ikaw pala si Mary Lou. Maganda ka. Magaling talagang pumili ang asawa ko. Sino po kayo? Hindi mo ako kilala? O nagtatanga-tangahan ka lang? Sino ba sa palagay mong inaasahan mong bisita? Lalo na at may ginagawa kang kalokohan. Pasensya na po kayo pero hindi ko po talaga kayo kilala. Ako ang asawa ni Cesar.
Kayo po pala. Pwede ba? Huwag mo akong inuupo-upo. Pasensya na po ma'am kasi marunong lang po akong gumalang. Mas matanda pa sa akin si Cesar. Huwag mong sabihin sa akin na kapag magkasama kayo ni Cesar, po at opo rin ang ginagamit mo. Kahit paghalinghing sa kama. Mrs., marunong lang akong rumespeto. Maupo po muna kayo. Ano po bang gusto nyo? Tubig, juice o soft drinks? Respeto, respeto. Sus, marunong kang rumispeto sa iba, pero sa sarili mo, hindi. Mrs., pasensya na po ha, pero pinapaalala ko lang po na nasa bahay ko kayo. Bahay na ba ito? Parang bahay lang ng kalapati to eh. Ewan ko ba naman dito kay Cesar? Ipagpapalit lang din naman ako sa kagaya mo pa. At saka paano niya natitiis na itira ka sa ganitong klaseng bahay? Maayos at malinis po ang bahay namin, Mrs. Wala pong nakatirang halimaw dito. Ang alaga lang po namin, daga at ipis. Gusto niyo po bang mag-uwi sa mansyon niyo? Maganda pong souvenir yon. Palabiro ka pala. Ano po bang kailangan nyo? Kasi kung wala po kayong importanteng sasabihin, naalis na po ako. May klase pa po kasi ako eh. Wow! Ang galing naman pala talagang pumili ng asawa ko. Kasing edad na ng apo niya. Teka, saan ka ba nag-aaral? Sa private school ka ba in-enroll ng asawa ko? Paano ang setup? May taga-sundo at tagahatid ka ba? Magkano ang baon mo isang araw? 500 o 1,000? Excuse me lang ho, Mrs. ha? Kasi hindi ko hinuhut-hutan ng dati niyong asawa. Nagtatrabaho po ako at ang binabaon ko at ipinapakain ko sa mga kapatid ko ay hindi galing kay Cesar. Malinis po ang konsensya ko at mahal ko si Cesar. Wow! Ano ko? Tanga? Maniniwala ako na hindi ka niya binibigyan ng pera? Matanda na ako, Neng. Hindi mo na ako mabibilog. Tama kayo, matanda na kayo. Pero hindi porket matanda na kayo, alam nyo na ang lahat. Malinis ang konsensya ko at paninindigan ko yon. Wala akong hinuhutot sa asawa nyo, kahit itanong nyo yan sa kanya. And you expect me to believe that? Hahayaan mong gasgasin ni Cesar ang katawan mo nang wala ka man lang nahihita? Huwag kang magpatawa. Mrs., mabuti pa po siguro umalis na kayo. Kasi alis na din ho ako at may klase pa ako. Hiwalayan mo si Cesar. Inuutusan niyo po ba ako? Oo, inuutusan kita. Kapag hindi mo hiniwalayan si Cesar, guguluhin ko kayo. Maayos na sana ang relasyon naming dalawa kung hindi ka lang pumasok sa eksena. Hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo ni Cesar eh. Wala ka naman sa kalingkingan ko. Isa ka lang ambisyosang squatter na nangarap makabingwit ng matabang isda. Mrs., sige na po, umalis na kayo. Baka mapatulang ko lang kayo. Eh di patulan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Kung tutuusin, hindi pa kami hiwalay ni Cesar. Kaya may karapatan pa rin ako sa kanya. Ako pa rin ang legal na asawa kaya pwede pa kitang ipakulong. Mrs., ayoko po ng gulo. Sige na po, umalis na po kayo. Magkano? Mrs., Magkano ka para hiwalayan mo si Cesar? hindi ko ibinebenta ang pagmamahal ko. Dahil kung ibinebenta ko, sana mayaman na ako at hindi kami nagtitiis sa mabahong lugar na to. Umalis na kayo bago ko pa makalimutan kung sino kayo! Ang lakas ng loob mong palayasin ako? Eh baka nga si Cesar pang nagbabayad ng upa dito eh. Sinabi nang umalis na kayo eh! Oo, aalis ako. Pero babalik ako dito. Hindi kita titigilan. Ang lakas ng loob mo, ikabit ka lang naman. Hindi pa tayo tapos na babae ka. Babalikan kita. Oh, di nakahanap ka na ngayon ng katapat mo. Di ba? Sinugod ng asawa ni Sugar Daddy. Ano ka ngayon? Tigilan niyo ako. Wala ako sumud makipag-away ngayon. Hintayin niyo akong bumalik, hindi ko kayo uurungan. Sus!
Ano ka ngayon? Di nga. Tapos ang maliligayang araw mo, nabuking ka na ng asawa. Wala akong pakialam sa inyo. Tigilan niyo ako! Noon lang ako nakaramdam ng hiya, Papa Dudut. Pero alam ng Diyos na hindi ko hinuhututan si Cesar dahil minahal ko talaga siya. Pero sino nga ba ang maniniwala na hindi ko siya hinuhut-hutan? Bukod sa bata pa ako at mahirap lang ay wala naman akong ibang pagkukunan ng pera. Kaya iniisip kaagad nila na mukha akong pera, Papa Dudut. Kahit na anong pilit ni Cesar noon sa akin na bigyan ako ng pera at suportahan ng maraming beses, ay maraming beses ko din po yung tinatanggihan. Kapag nagpapasok siya ng pera sa account ko ay hindi ko yon ginagalaw. Nag-iipon ako ng perang pambaon namin, minsan ay hindi sapat yon pero kinakaya ko. Maliit lang naman ang gastos ng mga kapatid ko at ako naman ay sa public school lamang nag-aaral kaya wala akong tuition. Yun na siguro, Papa Dudut, ang dahilan kung bakit nasasaktan ako sa mga sinasabi ni Vivian na hinuhututan ko si Cesar. At dahil dito ay nagpa siya akong makipagkalas na kay Cesar kahit na mahal ko siya. Dahil ayokong madamay pati ang mga kapatid ko. Mabubuhay naman kami kahit na wala siya. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Ano? Ano ba nangyayari sa'yo, Mary Lou? Bakit bigla-bigla? Alam mo namang hindi ako papayag, hindi ba? Ayoko madamay pati mga kapatid ko. Mahal kita pero ayoko ng gulo. Mahal kita, alam mo yan. Oo, alam ko. Pero pumunta dito ang asawa mo at nagbanta siya na guguluhin kami ng mga kapatid ko kapag hindi ako nakipaghiwalay sa'yo. Ayoko silang madamay. Hindi. Ayoko. Aayusin ko ito. Kakausapin ko si Vivian. Hindi pwede ang ginagawa niya. Ginagantihan lang niya ako dahil alam niyang ayoko na sa kanya. Pinapahirapan niya ako pero wala na talaga kami. Tama na. Mabuti pa siguro umalis na lang kami dito. Pupunta kami sa ibang lugar ng mga kapatid ko. Doon ako maghahanap ng trabaho. Bata pa ang mga kapatid ko at marami na kaming pinagdaan ng hirap. Tama na yon, baka pati sila maapektuhan. Huwag kang bibitaw, Mary. Bigyan mo ko ng panahon para maayos ito. Tatapusin ko lang ang dapat kong tapusin dito sa Maynila at susunod ako sa inyo. May isang bagay lang akong hihilingin. Maghuhulog uli ako ng pera sa account mo at yun ang gamitin mo para makapagsimula kayo doon. Huwag mo na sanang tanggihan. At kapag maayos ng lahat, saka ako susunod doon. Natatakot ako. Ipaubaya mo na sa akin to. Hayaan mong ako ang umayos nito. Napamahal na kayo sa akin at hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Malilintikan sa akin si Vivian. Kaya siguro hanggang ngayon ayaw pa niyang pirma ng annulment dahil may binabalak siyang hindi maganda. Makikita niya. Cesar, sa palagay ko sapat na yung perang ipinapasok mo sa account ko. Hindi ko ginagalaw yon at malaki-laki na rin yon. Kahit kakapalan ng mukha ay mapipilitan akong gamitin ang pera mo para makapagsimula sa malayong lugar. Hindi mo ginagalaw ang mga binibigay ko sa'yo? Oo, dahil ayokong dumating ang araw na sumbatan mo ko kapag iniwang kita. Sadyang tinago ko lahat ng binibigay mo para kapag dumating ang araw na maghiwalay tayo, ibabalik ko yung pera mo. Malinis ang intensyon ko at wala akong balak perahan ka. Mahal kita. Yun lang ang alam ko. Sa ginawa mong yan, lalo mo lang pinatunayan sa akin na karapat dapat kang mahalin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito ay susunod ako sa inyo. Basta, huwag ka lang bibitaw, kaya natin to. Mamuhay tayo doon ng tahimik. Walang Vivian
Walang chismosang kapitbahay. Tayo lang. Tayo lang ng mga kapatid mo. Natatakot pa rin ako. Pero magtitiwala ako sa'yo. Sana maging maayos ang lahat dahil pagod na ako makipaghabulan sa kamalasan ng buhay. Wala naman akong ginawang masama eh. Ang gusto ko lang naman, mapabuti yung mga kapatid ko. Huwag kang matakot. Kaya natin to. Magtiwala ka lang. Pinanghawakan ko ang mga sinabi ni Cesar, Papa Dudut. Pumunta kami sa Davao at bumili kami doon ng maliit na lupa at nagpatayo ng bahay gamit ang perang naibigay niya. Humanap din ako ng lugar na maayos at pwedeng pagtayuan kahit ng isang maliit lang na tindahan. Nai-transfer ko na rin ang mga kapatid ko para dito na rin mag-aral, Papa Dudut. Babalik lang siguro kami sa Maynila kapag undas para dalawin si nanay. Mahal ko ang mga kapatid ko at hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanila dahil sa akin. Gaya ng ipinangako ni Cesar ay sumunod siya sa amin. Naayos na nito ang mga dapat ayusin at puwirma na rin si Vivian ng annulment. Hindi muna kami nagpakasal, Papa Dudut, dahil ang sabi ni Cesar ay bata pa daw ako. Matanda na siya at malamang ay mauna na siya sa akin. Pero dahil gusto kong maging legal ang pagsasama namin, ay napilit ko din siyang magpakasal kami. Kakapalan man ng mukha na ako ang nagaya na magpakasal, ay masaya naman ang pakiramdam ko dahil hindi naman siya naging masamang asawa. Napakabait niya. At nagtataka nga ako kung bakit sila naghiwalay ni Vivian. Matagal-tagal ding panahon bago natanggap ng mga anak ni Cesar ang tungkol sa aming dalawa, pero dahil ipinakita ko sa kanila na hindi naman ako oportunista ay natanggap din nila ako. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may anak na kami ni Cesar at kapag umuwi ang anak ni Cesar galing sa ibang bansa ay lagi itong may pasalubong sa anak ko at sa mga kapatid ko. Nagpaplano na rin kaming pumasyal doon dahil gusto ng mga anak niyang magbakasyon kami sa ibang bansa. Ang dati naman niyang asawa ay ganun pa rin. Pero hindi ko na lamang po pinapansin ang paminsan-minsang pagpapasaring nito dahil na rin sa kahilingan ng mga anak niya na unawain ko ito. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang aking kwento at sana po ay naibigan ninyo. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Marilu ng Davao.